Mga kwento ni Felmo. Ang karanasan na ito ay kwento ng aking tiyuhin na nakatira sa Sultan Kudarat sa Mindanao. Nangyari ito dekada 60, kung saan nasa 10 taong gulang na noon ang tiyuhin ko na tawagin na lamang natin sa pangalang Dindo. Para malinaw ang istorya, ay isusulat ko ito sa point of view ng aking tiyo. Simulan na natin ang kwento. 9 na taong gulang ako noon nang isinama ako ng aking ama sa Mindanao. Kasama ko ang aking kuya Abit na nooy 12 taong gulang pa lamang. 3 kaming magkakapatid. Si Kuya Abit ang panganay, ako ang pangalawa, at ang bunso naming kapatid na si Inday ay naiwan sa pangangalaga ng aming lolo at lola. Wala kaming ina noong mga panahon na yon. Umalis ito ilang buwan nang nakalipas matapos nitong maipanganak ang aming bunsong kapatid. Ang paalam ito sa amin ay pupunta siya sa kuya niya na noon ay nakatira sa Mindanao. Pero lumipas ang ilang linggo, buwan, mga taon, ay hindi pa rin nakauwi ang aming ina. Kung kaya't nagdesisyon na ang aking ama na pumunta ng Mindanao para hanapin ang aming ina noon. At doon ay nagbiyahe kami mula Capiz papuntang Mindanao. Dahil sa hindi naman kami pwedeng iwanan lahat sa lolo at lola namin. Kaya nagpasya si tatay na isama na kami ni kuya. At yun na nga, iniwan na namin ang aming bunsong kapatid na nooy mahimbing pang natutulog. 2:00 ng madaling araw kaming umalis noon. Umiiyak pa kami ni kuya noon. Ayaw naming iwan si bunso pero kahit anong iyak namin, wala namang kaming magagawa. Habang nakasakay sa truck na maghahatid sa amin sa Pantalan, nakikita namin ang lungkot sa mukha ni tatay. May pagkakataon pang nasusulyap ko itong umiiyak pero itinatago niya ito sa amin. Kami naman ni kuya ay pilit ng tinigilan ng pag-iyak at tinataga na lamang namin ang aming kalooban. Halos sinabot kami ng 3 araw sa paglalayag bago namin marating ang daungan sa karagatan ng Mindanao. At mula doon ay sumakay ulit kami ng bangka, patawid sa isla ng Sultan Kudarat, kung saan nakatira ang tiyuhin namin na si Abel. Nakakatandang kapatid ito ng aming ina. Maayos naman kaming sinalubong ng aking tiyo Abel. Naglakad pa kami ng kalahating oras para marating ang kanilang tahanan. Pagkarating namin ay kaagad naman kaming pinakain at pinagpahinga na muna dahil ginabi na kami bago makarating nun. Kumain naman kaagad kami ni kuya at tatay. Pagkatapos ay pumasok na agad kami sa silid na inihanda para sa amin. Magkatabi kami ni kuya na nakahiga sa papag. Si tatay naman ay nanatili pa sa sala habang kausap ang aking tiyuhin. Kuya, makikita kaya natin dito si inay? Tanong ko kay Kuya Abet. Hindi ko alam, Dindo. Sana nga makita natin kagad si nanay, no? Para makabalik na kaatay kagad sa Capiz. Walang kasama si Inday dun eh. Kawawa naman siya. Napaiyak ako ng tahimik lang nun. Hanggang sa hindi ko na namalaya na nakatulog na pala ako. Tanghali na nang nagising kami ni kuya. Kinabukasan, nakita namin si tatay na nasa labas nakausap ang aming tiyo Abel. Mukhang masinsinan ng kanilang pinag-uusapan. Halata namin ang halo-halong emosyon sa mukha ng aming ama ng mga oras na yon. O gising na pala kayo, wika ni Tia Elena, asawa ni Tiyo Abel. Opo, kakagising lang po namin, Tia. Pasensya na po kayo ha. Okay lang yon. Halina kayo at makapag-almusal na.
Aalis kami ng tiyo nyo papunta sa may laot, mangingisda. Pwede po ba kaming sumama, tiya? Tanong ko. Pero hindi pumayag si tiya noon. Kasi nasa malalim na bahagi daw sila pupunta ng mga oras na yon. Babalik din kami mamayang 2:00. Ilang oras lang kaming mamimingwit ng tiyo Abel nyo. Mamayang hapon na kayo sumama sa amin, ha? Sa hibasan, maglalatag din kami ng mga lambat doon bago kami magpatuloy sa pamimingwit. Nang sa ganon, may aanihin tayo mamayang hapon. Saad ni tiya. Sumunod na lamang kaming dalawa sa sinabi niya. Umupo na kami sa hapag para kumain habang naghahanda si tiya. Natuwa kami sa pagkain, Sir Seth. Malaking isdang tulingan na inihaw. Medyo matagal na kasi kaming hindi nakakakain ng ganong uri ng isda. Malayo naman kasi ang aming lugar sa Capiz sa tabing dagat kung kaya't bihira lang din kaming makakain ng malalaki at sariwang isda nun. Palagi na lang gulay o tuyo. Paminsan-minsan naman ay kumakatay si tatay ng mga alaga naming manok. At kapag nakakaluwag naman sa pera ay makakatikim kami ng paborito naming sardinas. Maya-maya pa ay pumasok na si tatay at sinabayan niya kami ni Kuya Abet sa pagkain. Tay, may balita na po ba kayo kay nanay? Bumuntong hininga lamang si tatay sa tanong ko sabay sabing, pumunta daw ng Manila ang nanay niyo mga anak. Para doon siya magtrabaho. Sana naman makauwi na siya sa atin. Kawawa naman si Bunso. Lumaki na lang, hindi man lang siya nakita. Hindi man lang naalagaan ng nanay niya yung bunso natin. Magsisimula na naman sana akong umiyak noon pero pinigilan ko na lamang. Nakakahiya na rin kasi gawa ng nagiging iyakin ako sa mga nangyari sa buhay namin. Mabait naman kasi si tatay. Hindi ko lang alam kung meron ba silang pinag-awayan ng aming ina, kung kaya't naisipan nitong umalis. Kailangan pa nating manatili dito mga anak. Kailangan ko muna makapagtrabaho para makapag-ipon ng pamasahe natin sa bapor pabalik ng Capiz. Sabi ni tatay. Hanggang kailan tayo dito, tay? Tingnan natin kung makuha ko sa 3 linggo na pangingista ang pamasahe natin. Hindi naman kasi pwede na hindi tayo bibili ng pagkain natin dito, di ba? Hindi naman mayaman ang tiyo at tiya nyo para silang magpakain sa atin habang nandito tayo. Sige na, kumain na muna tayo at magpahinga pa ulit. Mamayang hapon na tayo pupunta ng hibasan para matulungan ng tiya at tiyo nyo. Wika ni tatay sa amin. Tinapos naman namin ni kuya ang pagkain at hinugasan na namin lahat ng hugasan sa kusina. Bago kami bumalik ulit sa pagpapahinga. Masyado talaga kaming napagod sa napakahabang biyahe. Mga 3:00 na ng hapon nang muli kaming nagising sa tawag ni tiya. Pinapakain na kami nito para makasama kami sa kanila sa pag-ani ng mga nahuli nilang isda sa lambat. Mabilis naman kaming bumangon ni Kuya Abet dahil gustong-gusto naming makaranas na manghuli ng isda sa dagat. Kagad naman kaming umupo na sa hapag at kumain na din kasabay nila. Pagkatapos kumain ay iniligpit na namin ni Kuya ang hapag nun. Hinugasan ng mga pinagkainan at mabilis na lumabas na bahay. Nananabik kaming makapunta ng dalampasigan. Inabot kami ng 10 minuto sa paglalakad bago namin narating ang dalampasigan na yon. At mula doon, sumakay kami ng bangka paikot sa isla, kung saan doon ni tiya at tiyo inilatag ang lambat. Pagdaong ng bangka ay kaagad naman kaming bumaba at tinungo na ang lambat na yon. Hinawakan ko ang isang bahagi ng lambat at iniangat ito. Doon ko nakita ang napakaraming isda na nabitag sa lambat. Sobrang saya ko ng Sir Seth. Ganun din si Kuya. Nawala pansamantala ang nararamdaman naming lungkot at tampo sa aming ina. Tinuruan kami ni tatay kung paano tanggalin ang mga isda sa lambat na yon. Pero hindi ako marunong at natatakot akong matinik kung kaya't nag-obserba na lamang muna kami ni Kuya at nagkasya na lamang sa pagbitbit ng basket kung saan nilalagay ang mga nahuli namin. Tuwang-tuwa kami ni Kuya.
Panay ang sigaw at turo namin sa tatay kung saan ang unahin at kung gaano kalaki ang mga ito. Sa hindi kalayuan, ay may nakita kaming matanda na nakamasid sa mga ginagawa namin. Nang tingnan ko ito ay ngumisi ito sa akin na para bang malinaw pa ang paningin nito, kahit na malayo ito sa amin. Nagulat ako nang tila ba may nakita akong mahabang dila dito at tila matutulis na mga ngipin. Nang makita ito ni Tio Abel, ay kaagad kaming nilapitan nun. Sabay tawag at pinakilala kami sa matanda. Manang Lucia, mga pamangkin ko po sila. Sa bahay sila nakatira. Ito naman yung kanilang ama, si Nestor. Pagpapakilala sa amin ni Tio. Tumangulang ang matanda at kaagad din na umalis. Napailing naman si Tio Abel sa naging tugon ng matandang yon. Mukhang hindi niya nagustuhan ang ginawa mong pagpapakilala sa mga bata, Abel ah. Wika ni Tia Elena. Kaya nga mukhang iba yata yung balak gawin. Sagot naman ni Tio nun. Tio, mukha po siyang nakakatakot ah. Iwasan niyo yung matandang yun ah. Wika ni Tia sa amin nun. Kapag binigyan kayo ng kung ano-ano, huwag niyong kukunin. Pagkain man, kung ano basta. Basta, huwag niyong kakainin basta-basta yon. Tumango naman kami noon. Bumalik naman na kami sa pag-aani ng mga nahuling isda sa lambat. Noong nakalapit naman kami kay tatay ay sinabi nito na iba nga ang kutob niya sa matandang yon. Nakakatakot nga po siya pag tinitigan na maigitay eh. Sagot ko sa aking ama. Nakita ko po yung mahaba niyang dila. Tapos yung mga ngipin niyang may malaki at maliliit din. Pero matutulis po yun ah. Hindi kaya aswang yung matanda, kuya? Pabulong kong tanong sa aking kuya. Hindi ko alam din do. Hindi pa naman ako nakakakita ng ganun eh. Basta kayong dalawa, mag-ingat kayo ha. Huwag kayong pumunta sa kung saan-saan. Lalo na kung hindi nyo kami kasama. Opo, tay. Sagot namin nun habang ang aming atensyon ay nabaling na sa isang malakas na hampas ng tubig. Malaki yun, Tiyo ah. Wika ni kuya habang lumalapit sa kung saan malakas ang paggalaw ng tubig nun. Huwag kang lumapit dyan, baka maapakan mo yung buntot at matinik ka pa. Napakadelikado niyan. Saway ni Tiyo kay kuya. Anong isda po ba yan, Tiyo? Pagi yan. Malakas makatinik ang buntot niyan. Nakakamatay. Dahil doon ay tumabi kami ni kuya habang bitbit pa rin ang basket na noon ay malapit nang mapuno sa mga nahuli namin. Nilapitan ni Tiyo at tatay ang pagi. Masyado silang naging maingat nang makita nila na ang klase ng pagi na katamtaman lang ang laki. At ayon kay Tiyo ay mainam na gawing latigo ang buntot nito. At ang matulis na bahagi naman ay mainam ding gawing armas pangontra sa aswang at sa iba pang masasamang elemento. Maingat nilang inangat ang lambat nun at pinagtulungan na makuha ang pagi na hindi ito pinapatay. Dahil mawawalan din ng bisa ang kapangyarihan ng buntot nito kapag patay na ang mismong katawan bago pa ito putulin. Maya-maya pa ay nagawa na ngang makuha ni tatay at Tiyo ang pagi na yon. Pinagtulungan nila itong ipatong sa bato na nakaangat sa tubig. Nag-usal muna si Tiyo ng 7 uri ng buhay na salita bago putulin ang buntot. Pagkaputol naman ng buntot ay katakatakang hindi man lamang ito dumugo. Namula lamang ang napagputulan nito pero ni isang patak na dugo ay wala man lang lumabas sa kanilang pinagputulan. Manghang-mangha kami ni kuya sa nangyari, Sir Seth.
Gustong-gusto naming magtanong kung bakit hindi man lamang yun dumugo, pero pinigilan na lamang naming magtanong. Sa halip, mataman kaming nagmamasid habang namamangha sa mga pinapanood namin. Gumagalaw-galaw pa ang buntot ng pagi kahit naputol na ito. Si Tio Abel naman ay ginamot niya ng halamang dahon ang buntot ng pagi na kanilang pinutulan. Sinigurado muna nilang nasa maayos itong kalagayan bago nila binalik sa dagat ang pagi na yon. Kuya, ang dami palang maliliit na tinik ang buntot ng pagi, no? Kaya nga dindo eh. Ingat ka. Huwag mo munang hawakan yan. Sabi naman sa akin ni Kuya. Mabilis pa na lumipas sa mga araw. Si tatay ay sumasama kay Tio Abel sa pangingisda. Minsan naman ay pumupunta sila sa bundok para magkaingin. Madalas kaming sinasama ni tatay sa bundok. Isang araw, dumating ang dalawang kapatid na lalaki ni Tia Elena. Doon din muna sila mananatili sa bahay nila Tio Abel. Dahil maliit lang naman ang bahay na mag-asawa ay nahihiya na kaming makipisan pa doon. Lalo na't paminsan-minsan, naririnig namin ni Kuya na nagtatalon sila mag-asawa kapag wala ang itay. Hindi maganda ang pakikitungo ng mga kapatid ni Tia Elena sa amin. Minsan, nagtalo sila Tia at Tio. Si Tatay at Kuya Abet ay nanguha ng panggatong sa kakahuyan noon. Narinig ko ang pagtatalo nila habang nagwawalis ako sa may likod na bahagi ng bahay. Masyado nang matagal ang pagtira ng mag-ama dito, Abel. Ano bang plano ni Nestor? Tanong ni Tia Elena. Nag-iipon pa sila ng pamasahe pabalik sa Kapis eh. Ismid ang sinagot ni Tia Elena kay Tio. At ako naman biglang nahiya kaya hindi na muna ako pumasok para mag-agahan nun. Pinag-igihan ko na lamang ang paglilinis ng bakuran. Gustuin ko mang umiyak ay hindi din naman yun makakatulong. Habang tinitipon ko ang mga nawalis kong mga dahon sa isang lugar para sigaan, ay nakita ko ang matandang babae na nakita namin sa dalampasigan. Nakatingin ito sa akin habang nakangisi nun. Mabuti na lang at lumabas si Tio Abel kaya agad-agad akong lumapit sa kanya. Nakita naman niya ang takot sa mukha ko kung kaya't nagtanong ito kung ano ang nangyari. Kaagad ko namang itinuro sa kanya ang matanda. Pero wala na ito doon paglingon ko. Hinawakan na lamang ako ni Tio Abel sa ulo sabay sabi na, "Naniniwala ako sa iyo, Dindo. Kaya mag-ingat ka ha. Delikado yung matanda na yan. Kapag nakita mo siya, pumasok ka na kagad sa bahay. Huwag ka na munang lumabas ha." Pagkatapos sabihin ni Tio yon, umalis ito papunta sa bangka dahil nagsimula na namang magbunganga si Tia. Kung kaya't kahit takot ay hindi na muna ako pumasok sa bahay. Lalo na at gising na ang mga kapatid ni Tia na lasing noong nakaraang gabi. Ilang sandali pa ay dumating na sina Tatay at Kuya. Doon lumakas ang boses ni Tia na halatang kami ang pinariringgan niya. Nakita naman namin ni Kuya ang pamumula ng itay dahil siguro sa pagkapahiya nun. Tinanong ako ni Itay kung nasaan si Tio. Sinagot ko naman na pumunta na sa laot. Bumuntong hininga na lamang si Tatay sabay yaya sa amin ni Kuya na sumama sa kanya sa bundok. Sumama kami kahit wala pa kaming almusal na mag-aama. At kahit gutom na, hindi na lamang namin yon ininda pa sa daan papunta sa bundok. Marami namang prutas lalo na ang bayabas. Yun na lamang ang aming pinagkukukuha at kinain habang naglalakad nun. Pagdating sa kaingin ay tiyempo namang nandun ang may-ari ng sakahan. Mabait ang may-ari ng bukid na sinasaka ni Tatay. "O Nestor, nandiyan na pala kayo. Aba, dala-dala mo na naman yung dalawang bodyguard mo ah."
Oo, para naman may katulong ako kahit papano. Manong, nangangailangan ho ba kayo ng magbabantay dito sa taniman nyo? Tanong ni tatay sa may-ari ng sakahan. Sumagot naman ito nang nangangailangan siya gawa ng maraming magnanakaw na mga pananim doon. Pero wala naman umanong interesado na manirahan doon. Mas pinipili kasi ng mga tao ang malapit sa dalampasigan dahil sa pangingisda. Kami humanong kung okay lang sa inyo. Handa po kaming magbantay dito, sagot ni tatay. Napatingin naman ang may-ari ng lupa kay tatay at tinanong ito kung sigurado na ba siya sa desisyon niya. Sabi naman ni tatay ay naghahanap talaga siya ng lugar na pwede kaming makapagpatayo ng kubo na pwede naming tirahan. Dahil doon, natuwa ang may-ari ng sakahan. At kaagad-agad na sinabihan na niya si tatay na pumutol na ng mga kahoy at kawayan na pwedeng magawang poste ng kubo at pangdingding nun. Yung bubong naman ay inalok na ng may-ari ng bahay, yung sobra nilang bubong na yero sa bahay nila. At meron din silang pinaglumaang bubong na pwede pang bubong sa kusina. Dahil doon, tuwang-tuwa kami ni Kuya Obet. Noon din mismong araw na yon ay nagsimula ng magputol ng mga kahoy at kawayan. Tumulong naman kami ni Kuya sa kanya, pati yung may-ari ng sakahan. Ipinagpaliban na muna nila ang pagtatanim ng araw na yon. Bumalik naman kami sa bahay nila Tio Abel nung hapon na yon para magpaalam na ng kusa sa kanila. At sinabi ni tatay na may kumuha sa aming mag-ama para magtrabaho sa sakahan. At doon na tumira. Nakita ko ang pag-aliwalas ng mukha ni Tia Elena. At niyaya pa kami maghapunan muna bago umalis pero humindi na si tatay dahil naghihintay na sa amin ang magiging amo namin noon. Mabilis na dumaan ang mga araw, buwan at taon. Hanggang sa nagbinata na kami ni Kuya, hindi na kami nakabalik pa ng Kapis. Wala na kaming balita sa aming ina at sa kapatid namin na naiwan nun. Naririnig namin paminsan-minsan na humihikbi si tatay pero wala naman kaming magagawa. Nagustuhan na rin namin ang tinirahan namin at nakapag-aral na rin kami doon. Hanggang sa isang araw, nakita na naman namin ni Kuya ang matanda Sir Seth. Ganun na ganun pa rin ang itsura niya. Hanggang sa nagkaasawa na si Kuya. Sa bahay sila nakatira na noon ay maayos na may kanya-kanya kaming kwarto. Si tatay naman ay nasa salas na tutulog noon. Maayos ang buhay namin at tahimik hanggang sa nabuntis ang aking hipag. Doon na kami nakaranas ng hindi kaaya-ayang karanasan. Gabi-gabi. Sa mga unang mga buwan ay maayos naman. Hanggang sa ika-4 na buwan ng pagbubuntis noon. Doon na unti-unting gumulo ang paligid gabi-gabi. May mga pangontra namang itinanim si tatay pero habang tumatagal ay mas lalong dumadami ang mga nilalang na umaaligid sa bahay noon. Isang gabi, may pangyayari na kung saan bumalot sa amin ng sakit at habang buhay na pangungulila. Umuwi si Kuya Obet at Ate Lisa galing magpakonsulta sa sentro. Ginabi sila dahil bumuhos ang napakalakas na ulan. Malakas din ang kulog at kidlat. Kung kaya't hinintay na muna nilang humupa yon bago umuwi. Pero nang nasa daan na sila, tila ba may sumusunod sa kanila. Nagmamadali silang makarating sa bahay at kahit malaki na ang tiyan ni Ate Lisa, binuhat yun ni Kuya Obet kesa madapa siya sa maputik na daan. Sa galit ni tatay ay lumabas siya ng gabing yon. Dahil naririnig namin na nasa paligid lamang ang aswang na humahabol sa kanila. Bit-bit ang karit na ginagamit ni tatay sa pag-ani nun. Mabilis ito na lumabas. Ako naman ay kinuha ko ang tabak na ginagamit din namin sa paggapas ng mga damo. Hindi naman na lumabas pa si Kuya dahil kailangan niyang bantayan si Ate Lisa. Hinamon ni tatay ang aswang ng duelo, Sir Seth.
Puro tunog lang ang naririnig namin nung una pero sinabuyan ni tatay ng abo ang bahagi ng halaman ng Chinese bamboo kung saan doon nanggagaling ang tunog. Mula doon, may lumabas na isang napakalaking pusa na dali-daling sumunggab kay tatay. Mabilis akong lumapit, sabay hahampasin ko na sana ito ng buntot pagi na daladala ko din. Pero nakita kong tinamaan na ito ni tatay ng kanyang karit. Nasugatan ng nilalang sa bewang kung kaya't humiyaw ito ng napakalakas. Muli pa itong tinaga ni tatay kung saan tinamaan naman ito sa likuran. Kung saan ay nakita naming natumba na ito at unti-unti na itong bumabalik sa pagiging tao. At doon, nakita ko na ang pusang yon ay ang matanda na dati pa naming nakikita. Doon pa lamang gumapang ang kilabot at takot sa katawan ko. Nang bigla na lamang may sumunggab kay tatay na isang napakalaking aso na naging sanhi para tumilapon nito at sa kasamaang palad ay tumama ang ulo nito sa bato, nakausli sa lupa. Pumutok ang bungo niya. Pagkasunggab ng aso kay tatay, kasabay nito ang pagbuhat sa napatay ni tatay na nilalang at tila ba hangin ito sa bilis na nawala. Nakita ko na lamang si tatay na nakasalampak na sa bato habang nakadapa nun. At nang pinatihaya ko ito, nakita ko ang sugat niya sa dibdib at ang putok nitong bungo. Kagad kong nabitawan ang bitbit kong tabak at buntot ng pagi. Habang pasigaw na tinatawag si tatay, napilit kong ginigising nun. Napisil pa nito ang palad ko habang nagsasabi na uwian ko umano ang kapatid ko na si Inday sa Capiz. Tumatango ako habang umiiyak na tinatawag ang pangalan ni tatay pero pumikit na lamang ito at doon nawalan ng hininga sa mga bisig ko. Gumuho ang mundo ko ng mga oras na yon. Si kuya naman ay tuluyan ang napalabas ng bahay at kagaya ko hanggang pagsigaw na lamang ng tatay ang naggawa nito. Hindi naman na namin nakita pa ang nilalang simula nun. Nailibing si tatay at nakapanganak ang hipag ko ng maayos pero lumipat kami sa bayan ng Sultan Kudarat at doon na nanirahan. 2 taon ang lumipas. 26 na taong gulang ako noon. Nagpasya kaming magbakasyon sa Capiz. May asawa at mga anak na si Inday. At doon din nabalitaan namin na nakauwi din ang aming ina pero meron na itong pamilya sa Manila. Namuo ang galit at pagkamuhi ko sa aking ina. Iniwan kami ng walang paalam. Hinanap siya ng aming ama na naging sanhi ng pagkakahiwalay namin sa bunso naming kapatid. Yun pala, pinagpalit niya lang kami sa iba. Masakit man pero wala na rin kaming magawa nun. Nangyari na yon at hindi na may babalik pa.